songs sa choir kanina. Alam ko lang, yun ang didila no eh. Dapat itong special number natin yung hapon. Amen. These songs are good songs. Alala ko pinanta din namin. Disgrasya din po kami nun. Amen. Yeah. Alam ko bakit yung Thank God, ano na? Ayan, ang title niya? Thank God I am free. Kaya yung boss nila, free din po. Amen. Alright, so magandang hapon po. Kayo ho ba ay masaya ngayong hapon na ito? Amen? Kumusta ang soul winning? Ilan na saved? Ilan ang tindahan? Marami. Kumusta ang discipleship? Ganda ng discipleship nyo kanina doon ah. Kumusta ang tulog? Ba't doon yung amen? Sa tulog, ano? Okay, ready na ba kayo mag-aaral ngayon? Okay, so tayo po ay nasa trail of blood, alright? So, we are a Baptist. I am a Baptist because of the trail of blood. Ang sabing trail ay mga bakas ng dugo. Ibig sabihin, literal na dugo yan, may mga namatay alang-alang sa pananampalataya. Amen. Kaya yung ginagawa po natin dito ay napakahalaga. Wala po tayong binabago, pinagpapatuloy lang natin yung pananampalataya na ang Panginoong Kristo ay binigay niya yung buhay niya dyan. Amen? Ang unang Baptist, si John the Baptist, binigay din niya. So yung mga apostles, ganoon din po. Particularly, bago pa din Panginoon, those prophets, and even itong pagkatapos po ng mga apostles, particularly sa panahon ni Pablo. Amen? So may sequence po yan. May pagkakasunod-sunod. So last time, pinag-usapan natin is about the early years. So sino yung mga natatandaan nyo na binanggit natin? So starting po from Jerusalem, and then to Asia Minor, which is yung mga apostles saan dyan, particularly dyan sa katabi ho ng Israel, na kapaligid po niyan, ay inabot nila yung Greece. So, tumawid ng Europa. So, sino yung mga review lang po bago tayo magtuloy? Anong grupo ng mga Baptist? Tandaan rin bakit gano'n ang pangalan nila? Kasi, ang nagbigay sa kanila ng pangalan ay yung mga Katoliko na hindi tanggap ang katuruan po nila. Okay? So, tingnan natin. Sino yung sumunod kay John the Beloved? Sino ngayon? Letter P at saka letter T. Polycarp. Okay. Yung isa? Tertullian. Okay. Afterwards, may mga naging bunga sa Europe. Particularly, ang kasama ni Pablo ay si Claudia at si Pudens. Nasa Book of Acts po yan. Napansin niyo po, sa last chapter, nandun po sila. Actually, may mga kamag-anak po ni Pablo. Na converted din po yan. Okay, pagdating ng Europa. Okay, early years. Sumula, anong year yan? Pinagit natin? 30 AD, simula ng Panginoon, 100, panahon ni John, katapusan, and then from onwards hanggang 300 AD, ay early years ang tawag dyan, first 300 years. Sino-sino yung natatandaan natin? Montanist, or ang leader nila ay si Montanus, yung kababayan natin, Novatians. Ayan, yung mga, ano yun, yung sabi kanina? Catherines, ano pa? Sige, tama. Sige po. Puritans, well, kasama na yan sa may party, mga Donatist. Okay, about 300 AD. Alright, so matanda, ano yung mga doktrina na lumabas po dyan? Panahon na yan. Anong tawag sa Book of Revelation? Letter N. Nicolaitans. Ano yung doktrina na yon? Nasa first 300 years po yan, ha? Ano yung sabihin ng Nicolaitans? Pinagsama ang relihiyon at ang gobyerno. Kaya nga sa larangan ng pera. Kaya Nicolaitans, bakit ginagawang bayaran yung tinatawag na pananampalataya? Kaya tayo hindi naniniwala sa black voting. Dapat puti lang. Hindi, black voting. Ano yung black voting? Kagaya ng ginagawa ng mga iglesia ngayon. Tribal religion na iboboto ng religion nila yung isang politiko. Hindi po natin ginagawa yan. Amen?
May kalayaan kang bumoto kung sino ang gusto mo. Amen? Kalayaan mo yan. But we don't do that. Because that is a doctrine of Nicolaitism. Amen? Nicolaites. At sabi ng Panginoon dyan, kinamumuhian ng Panginoong Kristo yan. Okay? So kaya yung stand po natin sa church, hello, nakikinig ba kayo, amen? Hindi kayo makakakita na maglalagay tayo dyan ng banner sa unahan na maglalagay ng kung sino ang politiko. Because that is the doctrine of what? Nicolaitans or Nicolaitism. Okay, now, naalala po natin yan. Alright? So, yan po yung mga una. How about Dark Ages from 300 AD, which is the birth of the Catholicism. 300 po nagsimula. 313 particularly ang Catholic. Ang Baptist is 30 AD. Nakikinig ba kayo? So, Dark Ages, it is composed of how many years? Bago tayo magdako sa ikatlo. Ilang taon yung Dark Ages? 1,200 years. Kaya more than a millennia. Okay? 1,200 years. Ano ang mga doktrina na lumabas po dyan sa panahon ng, at least, na naging dahilan ng kamatayan ng mga naunang Baptist? Ano yan? Mariolatry, o yung pagsamba kay Maria. Si Maria po ay nanay ng Panginoong Jesus, pero hindi po siya Diyos. Sa Mariolatry, pinaniniwalaan, si Maria ay Diyos. Ang tawag nga sa kanya ay mediatrix. Wala pong ibang mediator kundi si Kristo lamang. Wala sa Bible ang mediatrix. Amen? Sa mga bagong Kristyano, ito ay historical. You can Google it. Hanapin niyo yan. Ano pa mga doktrina lumabas dyan? Holy Eucharist. Ayun, kaya nga nagpakitinaas yung ostya. Naniniwala sa nagiging literal itong katawan ni Kristo. At pag inangat yung kalis na may mompo, naniniwala sila ito'y literal na dugo. Kaya katawan ni Kristo, sinawsaw sa dugo ni Kristo, anong tawag sa iyo? Baka Manila. So, yun ay cannibal kanyan. Ano pa mga kadoktrina na lumabas dyan? Baptismal regeneration. Ano ibig sabihin nun? Na nagliligtas ang binyag. Sa Bible ba ay nagtuturo na nagliligtas ang binyag? Hindi. Yung mga nabautismuhan, ligtas na kayo, kaya kayo nabautismuhan. Pati wala kang makikita sa Bible na bininyag ang baby or binautismo ang baby. May nakita ba kayo sa Bible? Wala. So yan ay palabas lamang ng tao. Nakikinig ba kayo? Amen? Diyan rin nagpasimula yung tinatawag na papacy. Sino ang unang papa nila? Sabi na si Pedro. Mali, si Pedro ay may biyanan. Mark chapter 1. So sino yung unang papa nila? Yung nagpahamak sa kanila? Leo II. Ayan, may plus points tayo kay Ate Ude. Okay. Now, kaya nga yan ang una ho, 461 AD. Natanda natin, ang nagpasimula niyan, particularly si Emperor Constantine. Okay? Kaya nagkaroon ng Constantinople. This is a council. Grupo yan. Kaya yung paniniwala nila ay galing na sa pagpupulong ng mga tao at hindi galing sa salita ng Diyos. Di ba kayo natutuwa? Lahat ng pinag-uusapan natin dito, galing dito. Hindi natin kailangan ng approval ng tao. Yung Constantinople, ganun po yun. Mag-meeting sila. Council of Trent. So, yan po yan. So, tanda natin, yan po ay naging dahilan for sa Dark Ages, hindi mga naalala yung mga Baptist yan. Sige, tingnan natin. Yung nasa Anabaptist. Ano ba? Pero bago yan, sino muna? Letter P. Welcome to. Tapos na 100 yun eh. Ano na to? From 380 onwards. Lampas na yun. Nasa first pa yun. Sino yan? Paulicians. Sino ba? Kasi isama natin yung patterns. Pero i-google niyo yan. Next, W. Letter C. Letter C ng the pure ones. Kataray or Kataris. Mga kataray ko. Hindi mo babae yan. Ano? Sino ba? Letter A. Albigenses. Ayan ang mga tawag sa mga sinaunang Baptist. Tayo ngayon sa kasaysayan ang tawag sa atin ay mga Bible back.
Oh, sa Amerika, gusto na pag-aaral, may mga primitive, may mga conservative, pero tayo ay Bible ba? Ano pa naalala nyo? Ayan, so, ngayon, tinawag silang Anabaptist. Ana means, hindi Sister Ana yun, ha? Re. Kasi nga, yung mga galing na binyagan ng Katoliko noon, pagdating sa Baptist Church, pinabautismuhan. Di ba ganyan ang nangyari sa inyo, sa atin? Tama ba? Kasi nga, yung baptismal regeneration, mali po yun. Hindi nagliligtas ang bautismo. Ang binabautismuhan lang ay ligtas ka. Kaya ngayon, pagdating sa Baptist Church, ito ho, once na ibahagi sa atin ang kaligtasan, ano kasunod? Baptism. Okay? You can Google it if you want to search. It's free. Amen? Ayan po. Kasi ang mga Kastila, pinagbawal po sa atin yan. O, Dark Ages, ano ba? Mga ano dyan? Si Arnold, mga Arnoldist. Hindi po ito meron ni Pastor Arnold. Amen? Or Arnold of Brescia. Ayan, isa po yan. Now, ngayon, that is the first. Tawag natin dito, particularly yan ay nasa hanggang 600 AD hanggang 1400s. Ngayon, we will go to Protestant Reformation. Alright? But before that, let us read first our Bibles. Alright? Luke chapter 21. At ito po ay pinrapisay na ng Panginoon na mangyayari sa simbahan. Kaya mapalad po tayo kung wala pa ho tayong naranasan na ganyan katindi. Ngayon, pinagbabawalan ka palang sumimba. Amen? Hello? Yan pa lang ang persecution. Iba naman ay tinatakot ka, pera o simbahan, baon o simbahan. Sabi naman ng isang unbeliever, ako o ang simbahan. Hindi na, no? Kain o simbahan. Kain daw. Okay, Luke 21, and let us read verses 12 to 20. Okay? Basahin po natin at salitan po ulit tayo. Nandiyan na po ba kayo? Okay, review lang yun. Verse 12, but before all this, sabi ng Panginoon sa Kristo, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong sa Kristo. Verse 13. So yan ang testimony, kaya yan ay written by blood, historically, naandyan po yan. That is a testimony ng mga naunang mananampalataya. Kaya nakakahiya kung tayo ay magbabackslide dahil sa maliit na bagay. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Verse 14, settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer. Verse 15. And ye shall be betrayed, both by parents and brethren and kinsfolks and friends, and some of you shall they cause to be put to death. Imagine sinasabi ng Panginoon, ito mangyayari sa inyo. May tatalikod sa inyo sa paninindigan ninyo. Okay, verse number 17. Kayo naman. O diba, pag nakakita sila ng baling, na nanindigan ninyo, ng lasing, nagagalit pa sila, kinukutsa pa nila, di ba hindi? Pero pag may dala kang Bible, nangangaral ka, tama? Pero pag nakita mo nag-aadik-adik, nagtatapo-tapo, nagpaparte-parte na kayo, inusig pa nila? Hindi, di ba? Sinong ginagawa ng karatawanan? Yung mga namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hello, hindi kasi nila kaya yung katotohanan. Minsan naging ganyan din tayo, di ba? Tama ba? Hindi natutuwa. Okay. Verse number 18. But there shall not an hair of your head perish. Andiyan yung pangako ng Panginoon. Amen? Verse 19. Yeah, huwag kang mawawala sa sarili. Huwag kang manghihinaan ng loob. Amen? Possess ye your souls. Pag sabi souls, kasama yung intellect, kasama yung emotion, at kasama yung volition, yung decision. Okay? Verse 20, let us read. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that desolation thereof is... kaya nga alam nyo, yan ay ginagawa na ho ngayon, yung tinatawag na Solomon's Temple, which is in progress na po.
and every army from different parts of the world will go there. Started by 10 Arab nations. Nandiyan niya. Kaya ngayon, di ba? Alos araw-araw may bumbahan sa Israel. Pero sabi, huwag kayong matakot. Amen? Kaya nga hanggang na ipapangaral ng Ebanghelyo, ay may pangako tayo sa Panginoon. Amen? So I hope, ngayong hapon ay handa kayong matulog. Dahil tayo mag-aaral muli ng kasaysayan. Amen? Ako sakali man, sana naman walang matitira dito sa rapture. Amen. Ako excited. Dalawa, nakaka-excite yung resurrection mula sa libing. Bubuhin yung katawan. Or rapture, nabuhay ka, nababagoy. Both are what? Exciting. Amen. Amen. Pero ang masaklap nito, saan ka matatagpuan pag bumalik ang Panginoon? Are you still serving? Are you still winning souls? Or natalo ka ng persecution na hindi pa naman dumanak? Sa Book of Hebrews, hindi pa naman dumanak ang dugo sa paninindigan mo. Wow, amen. Wala pang dumanak dito. Pero dahil nahabol ka ba, brother, ng espada, dahil may dala kang King James Bible. Ganun ba? Ikaw, nasusuwinin ka, binabaril ka na M16. Meron ba dito? Meron ba dito? Buntis? Ano yun doon? Binahati yun siya ng mga buntis ko eh. Delikado tayo dito, mga kapatid. Yung mga lalaki, amen? Buntis ng kanin eh. Oo. Pero mga kapatid, we are so blessed na tayo nasa panahon ito. Kaya nga, samantalahin natin. Mag-aaral tayo ng kasaysayan, hindi para maging magaling. Mag-aaral tayo ng kasaysayan ng mga Baptist na nauna para tingnan natin kung anong klaseng buhay meron tayo. Para lalong tumibay tayo. Bakit tayo may Baptist Distinctives Conference? Kasi Baptist tayo eh. Amen. Amen? So I hope, dahil mga bata, makinig kayo, mahalaga pakinggan nyo ang aralin natin dito. Kasi isang araw, kung di pa babalik ang Panginoon, kayo ang matitira dito. Pangit naman dito, may drum set dito, may sayawan na, may pasumba na si Luke dito. Tapos ang dancer leader niya si Joel. Pangit, ano? Tapos imagine si Jake, ano siya, yung nakapangguling na gano'n, guling dilaw. Tapos ano? Kasi imagine, nababalaan pa ba yung Baptist faith dito? O pupunta ka na dito sa mga protestante ito. Ready na kayo? So sa mga bisita mo ay mag-aaral ka na kasaysayan. We don't attack here any kaya na nasa kasaysayan to, hindi pwede lampasan. Para sa mga historical books natin. Pag sinabi kasi siya, kasama sa Marcos, sa dictatorship, wala tayong magagawa. Si Hitler, amen? Pasimuno ng genocide. Si Mussolini. So, may mga may mga kasaysayan po na ganyan. So, dito, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan kasi nangyari. Nakikinig ba kayo? Ano yung prinsipyo natin? The only thing men learn from history is they never learn from history. Sa Tagalog, di na natuto. Wow. Ang haba sa English, ano? So, sige po, pray tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya as we study thy word and parts of our history, the history of these Baptist martyrs, O God, ay nawa, Panginoon, kami po ay matutong manindigan din sa katotohanan. Help us, O God, as we celebrate our 9th year anniversary. This church will be strong, not just in faith, but also in history, O God, ng mga naunang mananampalataya na nanindigan sa katotohanan. Help us, Holy Spirit of God, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, early years and then dark ages. Tapos na tayo. Now, let's go to the Protestant Reformation. Okay. Now, it started from 1300s. Okay, pag sinabing Protestant, ito po ay galing sa Catholic. Sila ay nagpo-protesta, firstly, doon sa hierarchy. Ikalawa, doon sa tinatawag na policy. So may mga hindi sila natuwa dyan. Tanda natin, ito ay nagsimula kailan? 1300s. Alright. Protestant, but there are already Protestants
during the time ng birth ng Catholicism. Meron na yan. From 300 AD, meron na. Kaya lang nung sila ay nagladlad, mga ladladero. Now, Protestant, listen to this. Sabi nga, ang Baptist ba Protestante? Hindi! Balikan natin. Ang Baptist nag-start 30 AD. Okay, Protestantism started 1300s. No, Baptist people. Kaya we don't believe in ecumenical movement. We have one Lord, one faith, one baptism. But their Lord, their faith and baptism is different from ours. Remember this, Protestants are not our friends. Protestants caused yung mga unang Baptist na mag-compromise. Nakikinig ba kayo? Kasama yan, okay? Kaya nga yan, kasama dyan mga born again, Pentecostal. Nakikinig ba kayo? Nakakalungkot kung baka Baptist siya, may sayawan na sa loob. Tapos yung pastor, meron ng krus dito. At meron na rin hierarkiya. Kaya nga yung mga Protestante, kinuha din nila yung hierarchy. Meron din silang deacons, meron silang bishops, meron silang pope din po yan. Meron pa silang tinatawag ng mga black pope. Meron sila yan. Mga negro. Okay. Now, Reformation, ang Protestant, hindi nila gustong humiwalay sa Catholicism. Pero anong plano nila? Gusto nilang baguhin yung sistema ng Catholic, kaya sila Protestant Reformers. Alright? Nakikinig ba kayo, amen? Okay, kaya ulitin ko. Pagka sabi, parehas ba? Natanong na ba kayo yan? Di parehas lang kayo nung ganito si mga born again. Hindi po. Nakikinig ba kayo? Wala pong nakalagay sa Bible na si Kristo na nakipagsayawan. At wala din tayong tinatawag na, ano sa Korinto? Speaking in tongues. Meron tayong tongues. Bisan tongues sa Bible is language, lingwahe, dialekto. Pero hindi natin ginagawa yung ginagawa na, ano kalaban ng Diyos? Nag-CRC din. We don't do that. Sapagat yan ay ginawa ng mga Protestante. One of the leaders of the Protestant Reformations were Martin Luther and John Calvin. Kaya nga si John Calvin ay hindi Baptist. Hindi ko maunawaan bakit itong mga Baptist ay gustong maging Calvinist. Nakikinig ba kayo? Pastor, ano ba yung Calvinist? Naniniwala yung Calvinist na pag hindi ka piniling pumunta sa langit, pinili ka pumunta sa impyerno. So, halimbawa, kahit ito, gusto tumanggap sa Panginoon, gusto magsisi ng kasalanan, panimpalala si Kristo, pinili ka ba? Hindi ka pwede. Yan ang mga Calvinist. Walang pinagkaiba yan sa mga kaisipan ng mga saksi na meron ng bilang ang tao sa langit. Yung 144,000. Nakikinig ba kayo? Hello? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, minsan, marami tayong mga nakikita na hindi natin, akala na ito okay lang. But don't you know what? Hindi na. Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin. Now, in Protestant Reformation mga kapatid, beginning from 1300s, marami pong namatay dyan. For example, si John Wycliffe, yung binanggit natin kanina, ano sabi ng Panginoon? Some of you, ilalagay kayo sa kulungan. Some of you ay parurusahan. Si John Wycliffe, ano ang ginawa ni John Wycliffe? Tumulong siya sa pagta-translate ng salita ng Diyos into an English language. That's why Catholic hated him. Anong ginawa? Imagine, anong kasalanan niya? Para sa kanila? From Latin Vulgate, gustong i-translate sa English language para maunawaan ng lahat. Kasi hindi naman lahat nakakaunawa nun eh. Sino dito magaling mag-Latin? Titakbo, magaling mag-Latin? Pag naginip na, alim mo na. Ganun ba yun? Okay. Hindi lahat. So ngayon, anong ginawa?
namatay itong si John Wycliffe, ang matindi nito, alam niyo ba nung pagkamatay niya, nilibing na siya, pero yung kanyang mga buto, pinahubay pa ng mga Katolik at pinaduro, pinasunog, at tinapon sa ilog. Ganon sila kagalit dito sa tao nito. Dahil tandaan natin, Catholic people ay hindi talaga sila naniniwala sa Bible. That's right. Man. That's right. That's right. Man. Sabi ng Bible, all scriptures is given by what? Inspiration of God and is what? Profitable for doctrine. Kaya nga, alam nyo, ang bahala talaga ng mga Romano noon, mga emperador noon, at mga Katoliko, ay hindi maunawaan ng tao ang salita ng Diyos para sila ay manatiling mangmang. Kaya nga ang Pilipinas ay ganyan ang nangyari. Amen. Ilang daang taon na alipin ang bansa natin ng mga kasila. Kasi nga, pag may kapit kang Biblia noon, black book, ang tawag nila dyan, ay ikaw ay kukulong at ikaw ay bibitayin. Right. Ano sabi ng Bible? And ye shall know the truth. And the truth shall make you what? Free. Kaya marami ho, alipin pa rin ng relihiyon at hindi napapalaya pa ng Panginoon. That's right. Di ba tayo nagpapasalamat yan? Tayo ay malaya na po dyan. Amen. Amen? Pero imagine, buto na lang yun, pinahukay pa nila. Dinurog nila, sinulog nila, at inapon yung buto, yung pinagsunugan ng abunon sa ilog na kasagalit nila. Sa ginawa lang ni John Wycliffe na nag-translate ng salita ng Diyos into an English language. The Lollards, si Walter Lollards, si John Huss, ito, mga sinunog din po ito eh. Mahilig silang manunog. Mga arsonis yata itong mga to. Nakikinig ko ba kayo? John Huss was preaching. I think that was the time of Pope Leo or pakilan na siya. Si John Huss nag-preaching, sabi, nagtuturo yung Pope, ang mensahe ng Pope. Kaya nung pa lang talaga ano na sila eh. Talagang pinagsasama ng religion and government. Anong preaching yung Papa? Kung kayo ay sasama sa akin sa paglaban ko sa hari. Imagine, nagtuturo ng rebellion. Noon pa lang. Mga rebelde talaga yung mga yun eh. Hello? Nagtuturo na lumaban sa king. Anong sabi nung po? Okay lang sana yun. Kasi kung talagang mandirigma sila eh. Pero sabi niya, kayo ay mapapatawad sa inyong mga kasalanan. Imagine, yan ang homily. Yan ang mensahe. Na pag sumama ka doon sa gera, na siya ang pasinuno, mababayaran ang kasalanan mo. John Huss was sitting, he was standing there sa mga nakikinig. Tumayo siya at sumigaw siya, "Hey, I will not apologize. Ang way nilang maghugas ng kasalanan ay ang dugo ni Kristo. Siya lang ang pwede magbayad ng kasalanan. Wala kang karapatan magbayad ng kasalanan ng tao. Wala kang karapatan magpatawad." Imagine, it was publicly preached. Amen. John Huss was a Baptist preacher. At wala nun, sabi ng Pope, sunugin niya. Ang nakakatawa nito habang sinusunog siya, yung apoy umiiwas sa kanya. Right. Just the same thing that happened to Polycarp. Umiiwas yung apoy, kaya sinaksak na lang siya. Right. Hindi makuha ng apoy. Katayin na lang to. But don't you know that yung sasabi ng Panginoon, pangako niya na kahit ang buhok niyo, hindi mahuhubos. Amen. It will not perish. Kasi Panginoon, mangyayari sa inyo yan. Kaya sa atin, hindi tayo natatakot ng twist. Kaya kung ikaw ay estudyante, you share the gospel sa school. Right. Amen. Preach the word! The instant in season! Out of season! Yan ang mga sinaunang Baptist, hindi bayot! Hindi bayot! Hindi kalukuhan ang ginagawa sa paaralan! Nangangaral! Sa palisin, para ang masama ay lumaganap. Dapat manahimik yung may alam ng katotohanan. Alam mo bakit lumalaganap ang kasalanan? Yung mga Baptist kasi sumasama na dahil may pera. Kaya kayo ay Kristyano, bakit minsan ayaw mag-soul winning sa school? Kasi baka kasama ka na sa ginagawa nila. Bakit? Ang matindi, hindi mo sila maiimbitahan sa simbahan, pero ikaw naiimbitahan ka kung saan-saan.
Ano ang problema? Ang buhay mo ngayon ay iba ang isinisigaw sa pananampalataya mo. Imagine, ikaw ang kinakalagkat ng mga taong ito sa kasalanan na dapat ikaw ang nag-aakay sa kanila. Are you listening? John Huss was what? Was preaching. Publicly. Kaya sabi ni Pablo, preach the word. Amen! Amen. Huwag kang bayot. Amen. You preach. Amen. Ang lalaking hindi nag-aakay ng kaluluwa ay hindi soul winner. Di ba? Ano isa sa Revelation chapter 21, yung salitang coward? Nabasa niyo ba yan? 2 words. Ko. Word. Ano ibig sabihin nun? May tinignan ka na duwag. Kaya naduwag ka rin. Kung gusto mo, hati mo. Cow. Kaya lang kang baka. Hindi, wala na po yun. Kaya nga during that time, 1300s, a trail of blood now becomes a river. Kaya makita natin mga kapatid, yan ang ginawa na daw. If you can Google this, yung tiyatag na Holy Inquisition. Okay yan, nagsimula na yan. Makinig kayo. Catholics killed and massacred the Anabaptists. Protestants massacred, confiscated the private property, and caused the death of Jerome Prague in 1416. Jerome of Prague is a preacher of the Word of God. And the Protestants spearheaded yung pagsulog sa kanya. Ulitin ko ho. Kaya nga, ewan ko sa mga Baptist ngayon, sabi nila, unity in diversity. Ang sabi ng Bible, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in brethren. Ibig sabihin, same. Ibig sabihin, like faith. Pero mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa unity in diversity na kahit kaiba, sasama tayo. Right. Amen. Amen. Ulitin ko po, hindi po protestante ang mga Baptist. Kaya hindi tayo dapat mamuhay. Kaya ngayon, iba nakakatawa lang. Yung, alala yung Bible study sa Rosario. Sino ang Bible study sa mga Buddhist? Wala? Yung mga grupo ng mga pastor dyan, meron na sila dito yung puti. Yung dito. Yung puti. Tapos nag-aabito na rin. Diyan sa Rosario lang dyan yan. Kaya ayaw nila sa atin eh. Amen. Tapos ito sa kawit doon, naalala niya? Nag-preach siya sa mga preso, di ba? Imagine, gusto nila makikisama tayo sa kanila. Imagine, hindi sila mga Baptist. Ito po ba kayo? Nakita natin, Holy Inquisition. Ito na yan. Kung makakakita kayo na talagang pagpapahirap, Catholics and Protestants, sila o ang nag-isip dyan. Grabe kaisipan nyo yung parang pahirapan ng tao. Amen. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Eh sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, siya ay nagkatawang tao para tayo palayain sa ating kasalanan. Siya ay mayaman, nagpakahirap upang tayo mahirap, ay maging mayaman. Pero itong mga ito, anong isip nila? Nakakita sila nangangaral ng salita ng Diyos, naniniwala sa Diyos, nagpabautismo ay sa salita ng Diyos. Ano gusto nila? Dapat bitayin yan. Kaya alam niyo yung mga mananampalataya, we believe in justification by faith. Amen? Ang tao ay napapawalang sala dahil sa pananampalataya. Therefore, being justified by faith. Pag sabi justified, pinawalang sala na po tayo. Kaya ngayon, are you saved? Kaya pinalangit, ikaw ay not guilty.
By faith! By faith kanino? Kay Kristo. We have, nakanta natin yun ha. 11. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Amen? But these Protestants, they don't believe in justification by faith. They believe in faith plus baptism, faith plus perseverance, faith plus good works, faith plus, ano sabi ni Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace are ye what? Saved through faith. Ano sabi kasunod doon? May kasunod pa. Sige, basahin mo naman. Sige, basa. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are saved through it is the gift of God. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Kaya nga mahiyabang. Protestantism promote pride. Are you listening? Na kaya nilang maligtas, hindi na sa pamagitan ni Kristo. Kaya tinapdaos yung may ibang daan ng kaligtasan. May ibang pangalan. John 14, verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and no man cometh unto the Father but by me. Kaya walang ibang pangalan, walang ibang daan, dahil si Kristo lamang na namatay, inilibing at muli na buhay. Protestantism, kaya hindi sila naniniwala. Kaya naman, sa kanila, ang kaligtasan, nawawala. Alam mo, pag ang kaligtasan mo nawawala, wala ka talagang kaligtasan. Kasi si Kristo sabi niya, once and for all, once and forever. Ang kaligtasan, ang pagiging anak ng Diyos, nawawala. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Protestants believe, they don't believe in salvation by grace. Sila ay grace plus works. Ano sabi ng Romans chapter 4? Na kahit hindi ka gumawa, ikaw ay nanampalataya. Ang iyong pananampalataya ay ibinilang na katuwiran ng Diyos. Di ba nung tayo naligas, lahat naman tayo makasalanan? Tama ba? Wala kang mabuti na nanangan sa atin. Walang dumadaloy na kabutihan. Nakikinig ba kayo? Paano maliligtas ang tao kung mabuti? Wala kang mabuti. There is none that doeth good. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that seeketh after God. Right. Wala talaga eh. Amen. Kasi ang tao, pinili niya maging Diyos sa sarili niya. Ang sabi ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Amen. Amen. Kaya kasalamat tayo naniniwala may Diyos. Amen. At ang nagdala sa atin ng kaligtasan na yung Diyos. Amen. Ang nagbigay ng totoong kapayapaan na yung Diyos. Pero sila hindi naniniwala. Kaya nga lagi sila natatakot eh. Alam niyo ba sa katuran, pag nag-backstage sila, hindi na sila ligtas. Kaya gumagamit sila ng mga talata sa salita ng Diyos. Kunarin nito, work out your own salvation. Pag nag-workout ka ba, wala ka bang muscle? Gusto mo lang makita yung muscle mo. Tama? Pag sabing workout, hindi ibig sabihin wala kang kaligtasan. Hindi lang makita ng iba. In the book of James, faith without works is what? Dead. Kanina yan. Sa harapan ng tao. Kasi ang faith mo para sa Diyos yan. Works are what? Yan ay proof mo sa mga tao. Kaya sabi doon, what doth it profit? Anong pakinabang? Sa tao. Narinig niyo ba? Sa Hebrews chapter 6, ang mga problem text yan. Na ngayon nga ay wala nang hain. Kasi nga isang beses lang, dapat ihain si Kristo. Kaya Hebrews chapter 10, once and for all and once and forever. First John, he that is born of God, sinneth not. Ano sinasabi yun? Yung pinanganak sa Diyos, hindi mo na programa magkasala. But the Protestants,
The losing salvation will not believe that. Right. Pilitin na, nawawala. Kaya kailangan mo magsayaw-sayaw pa. Para maramdaman mo ang Espiritu ng Diyos. Eh dito nga tulog ka, spiritual ka eh. Di ba? Napansin niyo ba? Kailangan sumuka ka ng berde para sabihin, ikaw ay filled ng Spirit ng Diyos. Hindi yung ganun mga kapatid. Ang alam mo sa Bible, pag sabing puspos ng Espiritu, nagsusuminin. Tapos ano, Book of Acts? Pag sinabing filled with the Spirit, matapang mag-suminin. Brother Monsi, matapang mag-suminin. Kaya kung kahit aso, di ba naman, di ba? Kaya kumigil ka, may share ako sa'yo. Yan ang puspos! Hindi yung parang igapos niyo po ang Diablo. Yung mga panalangin ng mga protestante, igapos niyo po siya. Bakit? Nakatali ba? Ha? Kinig ba? Kaya sabi ng maling doktrina niya eh. Sa Book of Job, he is running to and fro, up and down. Paano hindi gagapos? Hindi yan igagapos. Dami sa yung panalangin natin, ayusin natin ha. Ngayon, igapos niyo po ang kaaway. Greater is He that is in you. Ayun na nga eh, than He that is in the world. Kaya minsan yung mga ganyan, alam kaya dyan nagkugat yung mga maling doktrina na nautusan nila ang ngayon. Kaya ingat po tayo, baka mamaya napapasok tayo ng influence ng mga protestante yan. Amen. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Mayroong bumaba ang Espiritu. Ah! Ano bumaba ang Espiritu? Pinigyan ng Romans chapter 8 na sa atin ang banal na Espiritu. Ang problema lang, kino-quench natin siya. Ginigrieve natin siya. Binevex natin siya. Kaya hindi makagawa sa iyo ang banal na Espiritu. Kasi ayaw mo na salita ng Diyos. Kaya mga epekto ng protestantism, delikado yun eh. Kaya more on feelings. Naalala ko nung high school ako. Teacher ako ng matagal na mga kapatid. Makapal ko ang buhok noon. Ano? Mabihira. E di siyempre, safe na ako, baptist ako. Kaya medyo sablay pa rin ang buhay. Kahit backstabber, pag alam mong doktrina mo, hindi ka madadala niya eh. Kaya matindigan. Ano siya? Di, una, rak-rakan. Woo! Nagpapatugtog siya. Ang session ng klase. Shout for! Mga ganun po. Ganun po, no? Tapos bigla bumabagal na. Tapos mamaya, ano? Ano? Nag-iiyakan na sila. Tapos kami naman, siyempre, nawigis ako na yung kaklase ko, best friend ko. Eh, kami nagtatawa na. Sinabi ko lang siya, may kampo na sinaras dito! Sino nakaranas yan? God bless sa'yo siya. Talo na talo, biglang pahiiyakin ka na. Dito, hindi ka pahiiyakin, gigisingin ka. Na kailangan makinig ka. Kailangan mabuhayan ka. Talagang ano eh, siya may nakaranas ba ganyan? Sige, pakilas mo kamay. Sige po, pakilas. Kaya, meron, no? Di ba? Tapos gusto, yung ibang Baptist, hindi ko maunawaan eh. Kaya naglagay na sila ng drum set. Bakit gusto na mag-drive yung mga yun? Pakatap-tap-tap-tap-tap. Tang-tang-tang-tang-tang. Hello? Ingat kayo, baka mamaya hindi ka talaga Baptist. Kaya pag sa simbahan, dumadating na ganyan na ang mga estudyante ng Biblia ay parang nagsasayawan na. That is the effect of Protestantism. Baka may mga Baptist na yun. Kahit si BBC meron. Ay, hindi pala. Meron. May mga Baptist na naging Calvinist. Hindi naman Baptist si John Calvin. Di siya protestante, may mga Baptist, may drum set na. Nagsayawan na. Imagine, this is the day, yung favorite natin kanta. Gaga. This is the day. Grabe. Nakatay ba to? Ano po yun?
no, for this question's sake. Imagine, youth camp, nagsasayaw! Anong kanta yun? Ano ba nakakita nun? Ha? Kanta eh, pang simbahan, pero grabe ang ano nila. Parang mga macho dancer. Yan nga, nasa may tarlac yun. Okay. Ha? Meron pa, dito sa may party Sambales. Youth camp yan, ha? Baptist youth camp, pero may ganyan. Kaya ingat tayo, baka mamaya, sasabi, I'm Baptist from the soul, from the crown of my head, to the soul of my boot, pero may sayaw ang simbahan ninyo. Amen. Delikado yan! Aba eh, napuntahan pa nga ako, recently lang eh. May doxology pa sila sa church eh. May doxology. Well, I'm talking about Baptist Amen. na nagmumukhang protestante. Ayaw, church, na tayo po ay narito para magkaroon talaga na salita ng Diyos. And part of our history is that. Kaya nga dumating sa punto, mga kapatid, hierarchy. Pag sabi hierarchy, may position. Kaya ang tao, hinahanap nila eh. Kaya ngayon, di ba, pagka sabi, mas mataas siguro yung bishop sa pastor, ano? Makinig kayo, that is the work of the Protestants. Kaya pag may mga Baptist kayo na nagpapatawag, may mga Baptist pastor ng bishop, na bishop sila, that is the effect of Protestantism in them already. Doon pa lang makikita mo, dali na. Kasi sa simbahan, yung mga bishop, these are the elders or the leaders of the church. They are inside the church. They are not over the church. But they are, para din sa atin, may mga leader tayo. That's the work of the bishop. Ang tawag dyan is overseer. And church must be local, hindi po universal. Kaya dito wala tayong central. Amen. Nakikinig ba kayo? Ngayon, yung iba, dahil malalaking simbahan, lalo ng panahon nila, ay dapat ay ma-overpower nila yung maliliit dahil kakaunti sila. That is wrong. That is the mindset of what? Protestantism. Hindi pa ba kayo? Nalala niyo yung Panginoon, sabi niya, gusto ng mga disipulo, sino Panginoon ang nasa kanan at sa kaliwa niyo? Yan ang gusto ngayon nila mangyari. Anong gusto ng Panginoon? He came not to be ministered unto, but to what? Let's focus on service. Hindi gusto nila magaling. Hindi gusto may posisyon. May posisyon na, wala ka lang ginagawa. Diba? Amen? Kasi yan o ay nagkikreep in a hope sa panahon natin, and I need to teach this to this Baptist church. Nandiyan ba kayo? Kaya nga tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nasa katotohanan. Kaya nga, part na mga Baptist people na lumabas po during Protestant Reformation, Welsh Baptist. By the way, ang Welsh Baptist ay napakakulay. They're the only Baptist congregation, the Baptist church, na nag-armas. Welsh Baptist. Pero tayo hindi tayo nag-armas. Hindi sila nag-armas para lumaban. Kundi para proteksyonan yung kanilang mga pamilya. These are Welsh Baptist. Okay. Dutch Baptist. Ayan, mga Dutch. Mga Dutches. Ito pa, German Shepherd. Baptist. Mga German Baptist po ito. Alam niyo, sino nag-persecute sa kanila itong tatlo, tandaan niyo ito. Itong mga protestante na ito. Tandaan niyo, John Calvin, Martin Luther, at si Zwingli. Kaya pa-swing-swing po siya. Yan tatlong yan. Kaya, ulitin ko, church, let us what? Contend for the faith which was once delivered unto the saints. Hey, Sunday school teachers, keep on teaching the Word of God. Amen. Mga nanay, dalhin nyo lang ang mga anak nyo
Let the church train you and your children. That's right. Love the church. Do not forsake attending the church. Alam mo, may persecution. Amen? Minsan nagpipigil sa inyo. Maaari yung asawa mo na hindi nakakaunawa pa. Maaari yung mahal mo sa buhay. Pero magpatuloy ka lang. At huwag kang pupunta sa mga simbahang protestante. Sisirain niya ang paniniwala mo sa salita ng Diyos. At dadaanin ka na lang sa pakiramdam. Amen. Ang katotohanan ay hindi mababago ng pakiramdam. Amen. Sabi ng Bible, we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen? Kaya nga, mga kapatid, at least naka-isang puntos tayo ngayon. Tatlo pa ito. Pero, nasa na ba yan? Ayan, nandito pala eh. Hindi pa tayo mabot dito sa time ng expansion years. So, we will do that next week. Kaya, mag-anniversary tayo, magbabaptist sa St. James. Hindi ka lang dadalo sa Baptist St. James na wala kang laman. Kasi ilang linggo na natin pinag-aaralan kung bakit tayo Baptist. Amen? Amen? Nandiyan pa ko ba kayo? Ulitin ko, hindi nagliligtas ang Baptist. Right. Pero mga Baptist ang tinuturo ang tagapagligtas. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Yan ang mensahe ng Lamb of God. Kaya mag-anniversary, invite people na sila ay manampalataya kay Kristo. Amen. Hindi dito pasasayawin. Mga club member, huwag kayong maghanap na sasayaw dito, ha? Amen. Ano nga kasaysayan ng mga pagsasayaw? Anong nangyari? Dahil sa sayaw, pinugutan ng ulo si John the Baptist. Kaya, huwag kang atin ng JS. Acquaintance party. Pwede nga ito ka, pero huwag kang sasayaw. Kaya, kung record eh. Amen? Kung mamaya, sasayaw-sayaw ka pa. Tapos, Baptist ka, leader of the band ka pa. Kung tayo'y matandaan. Baptist ka! Protestante ka! Hello? Buti pa yung Yakult. Laging okay. Pero yung mga Baptist ngayon, hindi mo malaman kung okay din. Ayun, mga kapatid, tayo po'y natututo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At dapat mapagtibay, ano yung paniniwala ng Panginoon hanggang ngayon ay dapat masumpungan sa atin. Preachers, keep on preaching. Members of this church, let us win more souls for Christ. Amen? At kung may mga ganyan, huwag kang papag na pareho kayo. Putihira. Hello? Ang dalawang magkaibang bagay ay hindi magkapareho. Kaya, dito tayo sa mga totoong Kristiyano. Amen? Ayun, natuto tayo. So, Protestant ba tayo? Hindi. Tayo ay? So, let's preach on. Anong trabaho ng Baptist? Preaching the death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? So, kung kayo ay may mga tanong pa dyan, i-google nyo na lang. May mga nandyan naman yan. Kung gusto nyo kung di kayo sapat sa Google, may mga ilang aklat ako dyan, siguro mga ganito kataas, pwede nyo basahin isa-isa. Ngayon, kung gusto nyo ito, hingin nyo ito, pwede ko kayo humingi yan. Meron tayong carpooling dati yan eh. So, pwede kayo humingi. Research nyo. You're free. Amen? Kaya nawa, tayo ay patuloy ng atin. Dahil na namin, Panginoon, salamat po sa aralin. And thank you, God, for the messages you have given this afternoon. Thank you that we can study about our faith, our heritage, O God. And we bless you po, Panginoon, ang mga natutunan namin na yung mga napakinggan namin mga katotohanan, mga salita po mula sa kaligtasan, sa maraming aspeto, ay lalo magpatibay sa amin. That we will be a generation, it will be a church that will contend for the faith. Bless our invitation, O God, na Panginoon, na lalo kami magpaatibay, magpatuloy. And as our anniversary approaches, dalangin po, Diyos, na kayo po magpapala, Panginoon, that we will be preaching the gospel
and sharing the good news of salvation. In Jesus' name I pray. Amen. The altar is open, brethren. Tayo magpasalamat sa Diyos. And let's go back to the primary work of a Baptist preacher, Baptist people, Baptist church, and that is giving the gospel. He must increase, but I must increase. We are not Protestants, we are Baptists. And we believe in the biblical authority, priesthood of the believers, justification by faith, salvation by grace, and we believe on holiness. We believe in the local church authority, that it must be local, visible, independent. We don't believe in hierarchy. We don't believe in Nicolaitism na pagsasamahan ng gobyerno at ang simbahan. It's not holiness. We are not Calvinists. We are not hyper-dispensationalists. We are Baptists who win the people to Christ. We need the kind of Christians today that will stand on the ground of the Bible. Nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, be a blessing there, and give them the gospel. Show them the testimony of a genuine believer. What an example by these people. Father in heaven, thank you very much for this afternoon. May you bless the people who God has we fulfill the Great Commission. At i-bless yung Panginoon at yung mga anak na ito. Marami kang mawitnessan, marami kang may dagdag sa simbahan, magagawain pasimulan, at mga mananampalataya mati-train to give the gospel to the world. In Jesus' name I pray. Amen. All the people said,